Alright mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Doon po sa mga nakapanood at nakapakinig sa mga nakaraan kong videos katulad kanina, akin pong in-upload yung pagpapaliwanag natin patungkol sa isinampang kaso ni dating Senador Trillanes laban kila Cayetano, Marcoleta, sa mga Maleta Boys. Cyber libel po yung kinaso sa kanila. So pinaliwanag po natin yun. Sana po yung mga nakapakinig, nakapanood, sana po marami tayong natutunan. Maganda po naging talakayan natin noon mga kababayan. Pero bago po tayo dumako sa panibago nating paksa ngayong araw, sana po ay kayo po ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like sa ilang ko pong mga ina-upload para naman po sana dumami pa po ang maabot ng ating munting channel mga kababayan. Maraming pong salamat sa inyo. Binabasa ko po ang inyong mga comments. So sa pagkakataon pong ito mga kababayan, akin pong gustong talakayin sa inyo at akin gustong pag-usapan sana natin yun ngang naging nirelease na po kasi ng ombudsman mga kababayan yung hinihingi nilang sagot mula sa kampo nila Cayetano patungkol dito sa asunto na kakaharapin nila, obstruction of justice mga kababayan. Ito po ay dahil sa nagawang pag-alis o pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa kustodiya ng Senado. Kung matatandaan po natin, noong Mayo 11, sinabi ni Cayetano na ilalagay nila sa Senate protective custody si Senador Bato de la Rosa. Usually ginagawa lang po yan sa mga witnesses pero sinabi po nila na doon nila ilalagay yan. Pero sa kabila ng yon, sa kabila ng pagrespeto ng mga otoridad doon sa salitang yon, nakaalis si Bato de la Rosa mga kababayan ng Senado. Kung nasa protective custody pala yan, paano kayo naalisan yan mga kababayan? Tandaan po natin, yan po ay may unsealed warrant of arrest nung May 11. Nakaalis po siya May 14. So ano po unsealed? Ibig sabihin, nilathala na, alam na lahat, sinabi na, dineklara na, ito yung warrant of arrest mga kababayan, bukas na, inunseal na, binasa na. Actually, isa-serve nga dapat sa kanya yun So ngayon, mga kababayan, maraming nakuha mga informasyon katulad kay Robin Padilla, mga kababayan, sinabi niya, kotse na ginamit pa labas. At marami pa, yung kaguluhan, yung barilan, no? Nagamit ba yun para magkaroon ng pagkakataong sila Bato de la Rosa na makaalis? Kasi tandaan po natin, may binasang text message si Senator Alan Cayetano galing sa asawa ni Bato de la Rosa na nagpapasalamat sa kanya at sinasabi pa dahil doon sa nangyaring putukan ng gabing yon, nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang asawa makatakas. Ang ginamit na term, makatakas maka-escape ba? English ba ginamit? Pero yun po ang sinabi doon mga kababayan, kung di tayo nagkakamali. Ngayon, dako po tayo ngayon sa obstruction of justice doon sa Presidential Decree 1829 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yun po yung tatay. So ano po ang obstruction of justice? So doon po sa 1829, sa PD 1829, pinapenalize po ito. Ito po yung mga prohibited acts dapat po hindi ginagawa. Lalo na kung alam natin na ang opisyal ng gobyerno ay ginagawa ang tungkulin nila para madakip ang isang may warrant of arrest na individual. So, halimbawa po sa obstruction of justice mga kababayan, sa ating batas, you can be charged with obstruction of justice for committing any of the following. Basahin ko lamang po itong bahaging ito. Una, preventing witnesses from testifying or reporting the commission of an offense through bribery, intimidation, force, or threats. Kapag gumawa po kayo ng mga hakbang, mga kababayan, para harangan ang pagbibigay ng testimonya o pag-witness ng isang individual sa kanyang nalalaman dahil sa inyong posibleng intimidation o pagbibigay ng pabor o bribery, binabribe nyo po, sinusuhulan nyo para wag umattend, pinapwersa nyo o tinatakot nyo para wag umattend at tumestigo, yan po ay obstruction of justice. Ganon din po pag kayo po ay nag-alter o nag-destroy o nag-suppress o nag-conceal, nagtago mga kababayan ng mga ebidensya, ng mga records, ng mga dokumento para mapigilan o bumagal o hindi makita sa investigasyon
yung mga kailangang makita, obstruction of justice din po yan. At ito po, dito pasok sila dito siguro, kaya siguro may obstruction of justice sila. Yung aiding and abetting, mga kababayan, yung kapag kayo nag-harbor, nag-conceal, nag-facilitate to escape of any person known to have committed a crime. So, ibig sabihin po, mga kababayan, kapag po kayo tumulong na magtago nung isang taong alam naman natin may ginawang krimen, sa katunayan nga may warrant of arrest. Kapag may warrant of arrest po, hindi pa po siya convicted, pero dapat pananagutan po siyang harapin yung ibinibintang sa kanya doon sa korte. Lalo na po pag nag-facilitate po kayo ng pagtakas, kaya yung pangyayaring yung putukan ng May 13, baka bahagi yan. Kaya may iniimbestigahan Kasi sinabi na nga po ng DOJ sa kanilang investigasyon, lumalabas, wala po, hindi po under attack ang Senado. Kasi po kung hindi po matatandaan yung mga impormasyon na nakuha nila, mga kababayan, ang taas masyado ng mga tama ng bala masyado mataas, parang walang pinapatamaan, at 40 basyo ata ng bala nakuha mula din sa OSAA. So, parang wala silang kaputukan, mga kababayan. Pinagpuputukan lang nila yung salamin o paderman yun na mataas para walang tamaan siguro. Na nag-create ng chaos, mga kababayan. Siguro dahil sa pangyayaring yun, yung higpit ng pagbabantay sa Senado nag-cool down, Kasi maraming nangyayari Pinagbibintangan na sinugod. Sa pagkakataon yun, nakaalis nga, maaari namang gumagamit ng mga aliases, fictitious names para ma-mislead o makapagbigay ng maling impormasyon intentionally na mislead o ma-mislead o madaya, maloko ang law enforcement. Yan po, mga obstruction of justice yan. Ganun din po ang delaying the prosecution. Ibig sabihin, kapag sinusubukan yung pabagalin yung proseso para hindi madakip o kaya naman hindi mapanagot yung may ginawang kasalanan, obstruction of justice po yan, mga kababayan. So, itong kinakaharap nila, mga kababayan, itong kinakaharap nila Cayetano, nila Robin Padilla, ito po ay dahil sa mga naging action nila nung nakaraang buwan at nakatakas nga o nakaalis ng Senado si Bato de la Rosa. Kaya nasabi natin, sila nagsabi na ilalagay nila sa Senate Protective Custody yan. Pero nakaalis po Tapos, paano po makakaalis kung nasa kustodiya kayo ng Senado? Di pa dapat bantay po nyo yan? Responsibilidad nyo yan Tapos sasabihin nila, senador yun pwede yung maglabas-pasok. Oo nga po. Kaso nga po, sa katunayan na pagpasok, papunta pa lang niya, patago na Bakit po patago? Kasi alam niyang, meron siyang warrant of arrest siguro. May warrant of arrest ng tao Hindi nila kinikilala yung warrant of arrest, pero hindi sila para hayaan nila ang korte ang magsabi nun kung kikilalanan o hindi. Pero ang obligasyon ng bawat tao, sumunod sa batas. Sumunod tayo sa panuntunan ng law enforcement. Kapag ikay hinuhuli dahil may warrant of arrest, kailangan mo sumama, patunayan mo yung pagiging inosente. Ngayon, pag sinabi ng korte, mali ang pagkakahuli sa'yo, di mali, papalabasin ka. Ganun lang naman yun mga kababayan Pero of course, definitely, dahil sinasabi nila, international to, mapupunta siya doon sa The Hague. Hindi ko naman maintindihan kasi ang alam mo natin, gusto niya makapunta doon para masamahan niya si dating Presidente Digong Siguro nga, nagbago na ang kanyang sistema. Pero mga kababayan, itong kinakarap nila Cayetano na obstruction of justice, hindi po to biro. Bagamat, ang penalty po ata nito ay 4 years lang 4 years to 6 years. Ibig sabihin po noon, kapag nasa session po sila ng Senado, hindi sila pwede ulihin kasi dapat po yun 6 years and above yung penalty para kayo po ay mahuli bagamat merong session, mga kababayan. So, ito po, dapat po ito'y maging aral sa atin. Kapag meron po tayong personal knowledge sa isang tao na hinahanap ng batas, ng otoridad at mayroong warrant of arrest, huwag po tayo magtatangkang magtago o tumulong para maiwasan niya yung pananagutan. Kasi po makakasuhan po tayo ng obstruction of justice, mga kababayan.
Sana po may natutunan tayo sa pagkakataong ito at sana po kung di pa po kayo nakasubscribe, kayo po mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Maraming po salamat mga kababayan at magkita-kita po muli tayo. May mga ipapost pa po ako. Sana po napanood nyo rin po yung pagpapaliwanag natin patungkol naman doon sa RA 9344 sa Juvenile and Welfare Act dahil po sa nangyayaring barilan dyan sa Tacloban. So hanggang dito po muli. Maraming salamat mga kababayan. AJ Comentaries po.